Yes, this is the Powerful Comics Manager Chris Bangla Podcast. Meron naman tayong pag-uusapan ng isang viral na bagay. Shoutout nga pala sa mga sponsors namin ng Cod Liver Oil at At ang ating camera na masyadong maarte. maarte itong AI camera ni Geraldo. Anyway, Chris, bako na. Kamusta ka naman, Chris? Bako na. Ito, back in the dating scene. Bakit? Again and again. I said, what is new, bro? Nagkita tayo, parang I was dating ngayon. I was dating. I'm currently dating ngayon. Dude, Pero semi about dating ang pag-uusapan natin. Pero kailangan ma-update mo rin kami sa iyong mga Okay, I'll give you. Sa iba. Dito muna tayo. Sige. Sa mga episode na lang. Tsaka na yun. Okay. Willing pa naman ako ikwento yung putangin ng history ng aking dinak. Huwag na kasi itong ating paksa ay hindi ko pa napapanood ito, Chris Bacula. Okay. Pero freestyle to. sabi mo ay gawin nating paksa ito. Itong taong ito ay madalas nating itinatopic sa ating podcast, Jen. Tingnan natin tong si Bugoy Dakoy-koy. Bugoy na koy. Nakoy-koy. Oo nga, no? Kala ko Dakoy-koy. Dati, rin eh. Pero yung pwede mong gawing pag in-English mo eh. Bugoy, Dakoy. Hindi ko nga alam dati. Ano ba yung koy-koy? Bugoy. Pero ano yung koy-koy nga? Nakoy-koy. Parang palayaw yata yun eh. Bugoy na koy-koy. Akalain mo, di ba? Bugoy na koy-koy. Tingin mo, akalain mo maging sikat yung ganong klaseng pangalan. Kaya nga eh, BNK. Bugoy na koy-koy. Ano ba ang BNK nung araw? Ang ibig sabihin yan, malupit. Kasi kanta ni Eric Easy E. Wright yan, yung founder ng Bone Thugs and Harmony. Alam mo kung ano yung BNK? Ano? Black Nigga Killer. Talaga? Hindi mo alam yung kanta na yun, Jen? Hindi. Copyright tayo. Wag na. Pero yun yung kanta ni Eric Easy E. Wright, yung BNK, Black Killer. Ayaw gumana ng aking Ayaw naman gumana ng aking Teka, meron akong sige, habang tina-troubleshoot ni Gerald Dorado, aka Comicsman, ang kanyang gimbal camera. Hindi, yung hindi yung camera mismo. Ibibigay ko sa inyo yung 411 ng BNK na abbreviation ba ang tawag dyan? Acronym pala. Yun, so maangas siya na kanta ni Eric Easy E. Wright noong 90s, nung buhay pa siya, di pa siya namamatay ng AIDS. Dahil namatay siya ng AIDS, HIV. Talaga? Pero sabi ng Bone Thugs and Harmony, sa conspiracy theory nila, kasabot daw ang CIA. Actually, pwede yun. Kasi ano ang daming mga kahina-hinalang pangyayari dun sa connected dun sa HIV. Alam mo ba kung bakit pinatay si Eric Easy E. Wright ng CIA? Bakit daw? Kasi ito yung time na 1990s na dinidemonize ng government yung gangster rap. At kasama si Eric Easy E. Wright doon sa mga ang tawag doon, bro, yung mga sumusulong ng mga ganong culture. So, yung NWA, yung with attitudes. Wala tayo. Maano na naman tayo. Chris Bacula. Nasabi ko na dalawang beses ang N-word. BNK, NWA. Kaya tayo na. Ganun talaga. Ganun talaga ang pero Samsawan Podcast. Anyway, itong lahat to ay nagsilbing inspiration sa ating bida ngayong gabi sa kanyang podcast. Itong si BNK, aka Bugoy na Koy-koy. Wala akong kinalaman doon sa BNK na Bone Thugs siya. Hindi, pero bro, meron siyang clip na sinabi niya kung ano inspiration niya. Sabi niya, Bone Thugs and Andrew E. Talaga? Yan yung kanyang inspiration. Kaya alam ko kung saan niya nakuha yung BNK niya. Hindi siya original. Huwag kang gumawa ng kung ano-anong kwento yung BNK Kaya kilala ko yung mga roots mo. Anyway, kaya mo na siya. Huwag mong i-hate itong si... Hindi ka ba in-hate si Bugoy? Sabi ko nga, open ako to collab. Hindi ako kagaya ni Chai Chesta, Bugoy na Koy-koy, na inaaway ka. Bakit? Anong pang-aaway? Nagwawala na naman si Chai Chesta sa kanyang parisan. May parisan na ba si Chai Chester? Ito, bakit tayo duwa ako dito Sa mga di nakakilala kay Chai Chester, ay isa siyang vlogger na kung ano-ano ginagawa sa buhay. Minsan,
Nagtitinda siya ng pares, naglalako siya. Minsan nasa junk shop siya, nangangalakal. Kasi it turns out gusto niyang gawin lahat ng mga gawain ng mga mahihirap. Oo, parang meron pa siyang parang tumira siya sa barong-barong. Oo, kasi gusto niyang pakita na kahit mahirap siya, kaya niya mag-ipon. Oo. Hayop ka, ilang linggo at saka ilang buwan ka lang mamahirap. Gawin mo kayo ng 30 years yan. Sige, maniniwala ako sa'yo. Well, meron namang hindi ko pa napapanood yung content niya, kaya hindi ako makapagbigay ng Very Puro. passionate siya, very strong ang personality. At ngayon kinakalaban niya ang ating bida. Pero sabi ni, hindi ko alam, parang nagiging tropa ni Garawi yan eh. Mabait. Hindi, ang sabi ni Garawi, daw talaga, yung advocacy niya, parang sold siya na totoong advocacy. To the point na binabago na niya ang katauhan niya. Minsan taong grasa siya, minsan mabubuti, minsan magtataho. Sino ka ba talaga, Chichester? Nawala Ikaw ba yung si comment. Morph? Si Morph ka ba? At ayaw mo gusto mangyari sa buhay mo eh. Yan, nawala tuloy yung... Sorry. Nawala tuloy yung ko. Teka, Teka. Nagigil ako kay Chichester. Ang dami niyang... Ngayon, gusto mo bro, puntahan natin sa Paris na mag-live ngayong gabi yan. Teka. Magtitinda siya ng pares. Teka to. Naguguluhan ako. Wait lang. Sige. Wait lang, Chris Bakula. Okay, puntahan natin dito. Na-information overload tuloy si Jessa. Teka. Ayusin natin. Ayan. Kasalanan mo to. Puntahan na natin to sa Puntahan na natin. Kasalanan mo to, Chichester. Kasalanan mo. Panoorin natin to. Ayan. Okay. Ito ang ating pag-uusapan. Sige. Si Bugoy na Koy. Hit it. Asaw talo kay Paldogs. Ay parang hater ni Bugoy na Koy ito. Yung Paldogs. Itong nag-upload, hindi pala kay Bugoy mismo nang Kaya galing mo yan. na yan. Basta, sige, tingnan natin. na si Bugoy. Panoorin natin. Wait, Okay. lahat pa ng problema mo, akin na ngayon yan. Wala ka nang problemahin. Pwede mong hinaman. O, sino ngayon ang dapat mas mangligaw? Hindi ako sure doon sa sinasabi mo. Pwede sinasabi mo lang yun, pero di mo kayang gawin. Ano hindi kaya gawin? Kahit normal na lalaki, kahit kasing... Paano mo masasabi- Kahit Hindi, kasing wait level lang. mo lang na lalaki sige. Hindi na ako. Ba? Kasing Kahit kasing level? level mo lang na lalaki, Mapapapala. mas meron kang mapapala dun sa lalaki yun kaysa siya ang mas may mapapala sa'yo eh. Hindi rin. Sa protection Hindi ako pa lang eh. naniniwala. May mga girl, Pakinig ka, wait. Yeah. Sa protection pa lang, game over na eh. Paano Kasi mo? tinan mo pagkasama ka ng isang average na lalaki lang, naglalakad kayo sa daanan, nasa isip niya na agad protektahan ka. Ngayon, mas pwede pa nga siya mapahamak dahil kasama ka lang niya. Kasi yung ibang lalaki, tatry mag-holler sa'yo o ano man, Holler? mapapaaway pa lalo siya. Hala! Kaysa nung wala ka, wala namang may pakialam sa kanya, naglalakad siya eh. So mas malalagay pa nga siya sa danger pag kasama ka niya. Okay, gets. So protection pa lang, kumbaga buhay na pinag-uusapan natin dito Okay, gets. hindi ka mapoprotektahan, Pause hindi natin. mo mapoprotektahan yung Hindi. lalaki yun. Kailangan Gets. And then, Kailangan mo gets sa'yo kita tayo sa babae protection yan. and security. Pwedeng maibigay ng lalaki yan. Pero yung sinasabi mong stable life, yung iba, hindi eh. Kayang gawin ng babae yan eh. Sa sarili nila eh. Protection, given. Kasi lalaki kayo, mapoprotectionan nyo kami. Pero yung sinasabi yung stable life, ikaw nga, sabi mo, di ba? Paano mo kami poprotectionan? Ay, hindi siya magsasalita dyan. Sa Oo, podcast ano? mo, sabi mo, 6 minutes Oo mo nga. na Ayan, accident mo. Sorry. Okay, balik natin yan, Red. Hindi, gusto ko magsalita. Hindi, pero pag-usapan din natin. Sige. Okay. Gets naman natin yung sinasabi ni Bugoy, no? Pero kung sasabihin mo kasi na walang pakinabang, parang susukatin mo, paano mo i-quantify yung pakinabang doon sa, kasi ang relationship, yes, meron ka protection na may bibigay doon na hindi magagawa ng babae. Pero meron ka ding pangangailangan na babae lang din ang makakapagbigay. Tama. Diba? So alin ang mas doon? Mas matimbang. Kumbaga parang contest ba yan kung alin ang mas kasi ang pagka-frame niya parang mas importante yung lalaki. Yung protection na kaya niya ibigay. Oo. 'Di ba? Pero parehas lang 'yun, parang give and take lang 'yan ng Relationship. ng kayang ibigay sa relationship. Kasi ang kailangan ng lalaki is yung assurance, 'di ba? Yung meron kang makakasama
'di ba? And kumbaga yung inspirasyon na ibibigay nung partner mo, 'di ba? At saka yung boost sa ego mo na pagkalalaki mo na kasi kaya ka magpo-protect hindi dahil kailangan kanya eh. Oo. Kailangan mong mag-protect kasi yun ang magbibigay sa iyo ng tawag dito, ng silbi, ng value Bilang diba? lalaki. Bilang lalaki. So, Okay. kailangan mo din siya, kailangan meron ka ding poprotektahan. Diba? So, yun ang namimiss nitong si Bugoy. Na parang hindi yun, kumbaga kung ang iisipin mo ay nagpoprotekta ka dahil lamang kailangan ka ng babae, kulang yun. For sure, kailangan ng babae na protektahan at the same time kailangan din natin sa mga lalaki ang magprotekta sa kanila para meron tayong silbi sa buhay. Kumbaga bilang lalaki, pag meron kang babae, isa sa mga roles mo is to protect that person you love. And to provide. Provide and To protect. be useful. Oo. 'Di ba meron kang silbi na hindi ka lang ang laki ng katawan mo tapos walang pakinabang sa iyo. The way kasi sabihin ni Bugoy, parang, girl, you need a man. Parang ganun yung... Well, you- kailangan mo din naman in a biological sense, tama naman 'yun, 'di ba? Lalo na kung let's say nagke-crave ka ng partner, 'di ba? Kasi may biological urge tayo na Yun maghanap nga ng partner eh. Kaya siguro sila hindi nagkaintindihan ng babae. Baka at this point sa buhay ng babae na yan, she doesn't need a man at that point. Pero the way kasi i-insist ni Bugoy na kuy-kuy na kailangan ng lalaki para protektahan ka. Yung konteksto ba? Kulang yung konteksto ni Bugoy. Hindi, kumbaga yes, kailangan ka, pero bilang lalaki, kailangan mo din yun eh. Oo. At saka kailangan mo yung babae na poprotektahan. Kasi tayong dalawa, pwede ba tayong magprotektahan the same way na poprotektahan mo yung yung pamilya mo? Iba yun. Oo nga. Iba yung parang nasa rumble kayo, you got your body's back. Saka depende rin kasi kung ano yung karakter mo bilang person eh. Yung naniniwala ako doon. Kasi ito wag na natin hanapin. Yung babaeng maganda na yan, yung long Oo. hair, yung katabi yung black na yan. Oo. Nag-double down siya doon sa sinabi ng babae na yun na parang taga-hood. Oo. Kasi medyo English speaking yung babae na yun. Sabi niya parang she can afford bodyguards to protect her. Yung mga ganung mga shit. Kaya Oo. lalo na barad daw si Bugoy. Kasi English speaking, tas number 1, parang meron daw siyang pera, but kaya kailangan ng lalaki. Kasi yung context na sinabi ni Bugoy, parang kailangan ng lalaki para protektahan ka. Parang, so ang ginawa niya, yung ba kailangan? O di mag-hire ako ng bodyguard, meron akong pera eh. Oo. Mag-hire ako ng bodyguard Yun, na lalaki eh. Tama, kasi hindi yun hindi kasi ganun ng role talaga ng lalaki. Diba? Yung kaya, Diba? Kaya kulang yung konteksto Oo. eh. Kasi kung yung protection lang kailangan mo, hire ka ng pwede security. that can be Mismo. bought. Tama. Diba? Mismo. Pero ang what makes a man tawag dito valuable is yung urge mo na gawin ang tama at maging kapakipakinabang despite not kumbaga dahil yun ang nagtutulak sa'yo para magkaroon ng purpose sa mundo. Hindi dahil gusto mo lang i-boost ang ego at isampal dun sa babae na kailangan mo ako. Tama. Dahil lalaki ako. Oo. Kailangan mo ako. Hindi dapat para sa akin lang hindi yung parang ikaw babae, kailangan mo ako. Hindi dapat ganun. Parang kailangan natin ng isa't isa. Kailangan kita na maging source ng lakas ko, ng inspirasyon Oo. ko. Pero hindi ka magiging source ng inspirasyon ko kung magiging dugyot ka. Paano ka magiging dugyot? Paano ka hindi magiging dugyot? Pagkaya kong mag-provide sa iyo. Pagkaya kitang protektahan pag kailangan mo ng proteksyon. 'Di ba? 'Yun ang silbi mo, 'yun ang
doon ka magkakaroon ng, pag nakikita mo yung asawa mo kumakain ng maayos, malusog, tapos nakakabili ng mga gusto niya, 'di ba? Nakakagala kayo. Masarap sa pakiramdam 'yon. 'Di ba? Nakaka-inspire 'yon. The way kasi sabihin ni Bugoy is very misogynistic. Oo. So parang anti-women yung dating nung tas parang di mo siya anti-women literally, pero parang pro-men, tapos parang kami kami on the bomb. Regardless kung ano, parang hindi nila nakikita yung gender roles. I mean, kay Bugoy, the way niya sabihin, parang nawawala na yung context ng gender roles Ang the way he says it, parang contest. Oo. It's not a contest, Bugoy. Hindi contest 'yan. Kasi ganun lagi yung diskarte niya. Hindi, mas mas kailangan niyo kung hindi. Oo. Para kailangan natin ng isa't isa. Kung wala na yung babae, sino poprotektahan mo? 'Di ba? Kailangan mo 'yon. Yung whether you admit it or not, meron na tayong biological wiring sa utak natin na parang sasaya ka pag nakita mo na kapaki-pakinabang ka sa society, sa pamilya mo, at sa sarili mo, at sa ewan ko, siguro kasama kung religious ka, kung sa Diyos mo. 'Di ba? Kaya nga. So, hindi mali yung framing niya. Oo. Para gawing contest itong bagay kung sinong importante. Yun. Kasi, I mean, nauuso ngayon to sa society ngayon, bro whether batang lalaki o matandang lalaki. Parang nakikita din na yung babae parang price. Parang bukod sa price, parang material thing na I can buy. Well, I don't think, para sa akin walang masama kung price. Kasi price naman talaga Pero, Diba? Pero kung let's say yung material thing, materialistic na price, like a thing that you can buy. hindi ganun. Parang ganun ang dating Kasi parang, ito yung, kung talagang mayaman talaga si Bugoy. Yun yung nagiging fucked up minsan pag nakafocus ka lang sa pera. I mean, hindi masama magkapera. Kailangan mo ng pera. Para may taguyod mo yung pamilya mo, maging maayos ka sa buhay. Pero minsan, nagiging jaded lang yung aspeto na nakafocus ka sa pera, tapos yung pera, nagagamit mo ngayon para makapang-abuso ka ng mga taong mas lower than you. Like, kunwari, bigyan na kita ng example, mga sugar babies, yung mga batang umaasa sa mga DOM, di ba? So, syempre, hindi mo lahat ng DOM mabait. May mga DOM na parang kontratuhin yung mga sugar babies nila, parang akala mo mga aso. Yung kinukulong sa hawla, gawin mo to, huwag mong gawin yan, kailangan gantong oras kasi pinapadalang kita ng iPhone, shit. Di ba parang ayaw mo naman maging ganong klaseng tao, di ba? Wala kang puso nun, parang napaka-narcissist mo na gano'n. Kasi nila mo na sila ng sistema na parang may pera ako Ito naman, kailangan niya kumain, di ba? So, kailangan niya kumain, ano kailangan niyang gawin? Sumunod. Ibang usapan naman yun. So, nagiging exaggerated na yung yung parang role mo ngayon sa buhay ng babae, di ba? Yun naman kasi, yun parang hindi natural kasi yun parang transactional yung ganong klaseng relasyon, 'di ba? Na parang kasi unang-una hindi ka naman mapupunta dun sa relasyon na yon kung walang exchange na mangyayari na parang okay, bibigyan kita ng pera. Kung hindi mo siya binibigyan ng pera, hindi naman siya sasama sa iyo para ibahay Or sa kondo matututunang mahalin kasi naniniwala ako parang minsan nagkakaroon ng love yan O meron naman talaga. 'Di ba? Meron naman talagang ganoon. May mga nai-in-love nagiging manipulative lang yung type of love na yon kasi bigayan sabi mo nga, di ba, transactional. Oo. Well, pag yung manipulation kasi nasa tao na talaga yan Meron talagang mga taong manipulators. So pwede niya sabihin kung manipulator siya na this is a form of protection. Lalaki ako na DOM, tapos ikaw big sugar baby kita, pero naprotektahan lang kita. Pwede niyang i-claim. Di ba? Pwede niyang i-claim, pero sa totoo lang kasi pag manipulation na ang tawag, ibig sabihin gumagamit ka na ng deception, gumagamit ka na ng mga rationalization na medyo baliko na minsan just to justify yung
yung paghihigpit mo. 'Di ba? Na parang Or sexual act mo. Oo, 'di ba? Yung kung ano man yung nakakasakal na mga rules na ginawa mo, Oo. i-justify mo yun eh. Kaya ako ginagawa to para sa iyo. Parang kang pastor 'Di ba? na. Oo, 'di ba? Ganun yung Ako si Pastor Kibuloy. Ikaw ba yung ibig mo sabihin, Jen? 'di ba? Parang ganun. Oo. 'Di ba? Kasi ganun ang mangyayari dun eh. And usually itong mga ganitong klaseng tao, yung mga manipulation, ang root niyan is a lot of times is insecurity. Insecure ka. Kumbaga, yung mga seloso, ng insecure na tao yan talaga. Yung maninira pa ng kapwa lalaki for the sake of makaangat sila sa Oo. status nila sa babae nila, di Oo, ba? kasi yung kumbaga sa sarili mo yun eh. Mahirap na minsan kahit pogi ka, kahit mayaman ka, pag nakikita mas mayaman sa'yo. Oh, may insecure ka. Maraming ganyan, Oo. ha? Maraming ganyan. Walang kahit nga lalo na kung pangit ka. Tapos Oo. 'di ba? Tapos putang gwapo tong Oo. katabi ko, yung chick ko. Lalamuni ka nung Diba? Insecurity. Oo. So, pag insecure ka, parang yan eh, parang bulate yan sa utak mo eh. 'Di ba? Meron kang bulate sa utak mo na pag pumitik yan, putang ina, ang hirap. Hindi, madaming tao hindi kayang kontrolin. Kaya nga. So parang kung ganun yung mensahe ni Bugoy sa akin, pag narinig ko siyang ganyan, paano pag may bata na laki nakikinig sa kanya? Ayun ang Magiging pangit yung outcome nun. Yung pag-treat niya sa babae, sa mga babae sa paligid niya o babaeng gusto niya, di ba? meron naman siyang may mga definitely madaming nakikinig diyan. Kasi nagba-viral naman talaga siya. Kaya nga yun na sinasabi ko dati pa na yung nagpi-preach siya na hindi niya naiintindihan yung pinipreach niya, naririnig niya lang yung mga sinabi ng mga gurus, kung sino man, mga philosophers, mga intellectuals, di ba? Kung si Andrew Tate, si Peterson, Jordan Peterson. sino pa, kung sino pang mga Sina Chris Williamson siguro. Ganyan, Ayan. sina Jocko Willink, Oo. sina pangalan, yung David Goggins. Pero itong mga ganito, nagko-fall into kay Chris Williamson kasi si Chris Williamson, contestant siya sa Love Island eh. Oh, Tapos siya, party boy. gwapings yun eh. Before siya naging ganito, yung parang Joe Rogan shit Oo, na diba? intellectual. So, pag ganun, tapos hindi mo naiintindihan talaga, 'di ba? Parang nakikita mo lang na o kaya meron ka lang meron ka lang kapal ng muka na ulitin kahit hindi mo naiintindihan. Nakagaya ng ginagawa nila ngayon, exactly. Well, yun ang naniniwala naman ako that they mean well. Pero again, ako naman parang hula ko lang naman yan. I can't really say pala na exactly na gano'n na nangyari. Kasi hindi ko naman sila kilala. Kasi, Di ba? Pero, parang meron ka kasing makikitang hints nung tama. Pero, kulang sa konteksto. Kumbaga, nakita niya lang surface level na understanding lang yan. Kumbaga, sa Comics Man method, nandun lang siya sa shallow think. Di ba? tama. Di ba, nandun lang siya sa shallow think. Pero madami pa. May Madami pang deeper levels dapat na daanan ka para maintindihan talaga isang bagay. Actually, Lalo na sa isang bagay na kasing komplikado ng gender roles at relationships. ang ayoko lang sa podcast ni Bugoy, parang tila baga wala silang natututunan sa conversation nila eh. Parang, tama nga sinabi mo, parang contest lang to eh. Parang battle of the sexes ang nangyayari. Oo. And even yung mga babae, kahit intellectuals yung mga ibang babae niya ng guest, wala naman talagang learnings eh. Kasi dapat pag nagko-converse ka sa ganyang klaseng setup, dapat open ka eh. Pero ang dating kumari ikaw nagsalita ka, puta, bablangkahin ko to. Oo. Parang atat na atat kang blankahin siya eh. Rather than understanding where he's coming from, yung kanyang philosophy,
And then, the same goes for Bugoy. Parang intindihin mo yung babaeng to. Rather than, kukontrahin mo agad, wait. O parang, okay, sige. Pero, i-insist mo lagi yung opinion mo rather than thinking na parang, taka lang, nga no, pwede pala yun. So, di ba? Parang pwede pala kayo mag-work it out, di ba? Kaysa mag-compete kayo Oo. verbally. Ang tingin ko kasi dun sa podcast ni Bugoy is podcast niya. Kumbaga, kung ano yung sabihin niya, yung podcast, I think, I haven't, mostly clips na napapanood ko and siguro baka isa't kalahati pa lang na full podcast ang napanood ko. Pero ang tingin ko is, yung mga episodes niya were made to tawag dito what's the right word? Hindi acknowledge to enforce to reinforce his beliefs na parang ito yun tapos bigyan niyo ako ng mga tidbits para ma-reinforce ko yung belief ko. Hindi siya I rarely see him or I haven't seen him na na nag-accept ng opposite opinion. And yung mga kasama niya were all oo nga. Kaya nga ito si Chai Chester hinahamon niya si Bugoy. Oo. Kasi parang wala pa siya naging guest na lalaki na iba yung point of view Puro babae lang, di ba? Oo. So you can say na parang magkaiba kayo kasi ng perspective kasi babae. Paano pag may lalaking iba yung perspective? Kasi feeling ko kahit di ko nakapanood yung podcast ng yung mga lalaki sa paligid niya kahit madami, wala naman sabihin na kontra sa kanya Yung mga nandun nga kasi parang nandun sila para to make Bugoy look good. Oo, parang And, gangster clique, ganyan. Di ko alam kung kung ewan ko. Maybe I would need to watch more. So ngayon, Je, may sinend pa ako sa isang clip lang. Di natin kailangan panoorin ng buo. Play mo lang ng siguro mga 1 minute or mga less than. Tapos, tignan mo, naghihimotok siya kasi sa Teka. Facebook mo. Sige. Hindi ko Ito yung hanapin ko. parang trending to ngayon. Naka 1 million views niya na to as of now kaka-check ko lang. Pero kaninang madaling araw lang niya to inilabas. Bugoy ba yan? Si Chai. Si Chai? Chai Chester. Nasa ano mo to? Ito dapat magiging guest natin to kasi bising-busy tayo, hindi tayo maka-allocate ng oras. May mga guest nga tayo na hindi natin Sa taas ma-schedule Sa taas. Teka, pero gagawin natin yan. Teka, taas pa? Yan. Ito. Yan. Teka. Try ko man siya. Yung ating amigo. Ay, wait. Ayun na. Gigil na gigil yan, bro. Talagang hinahamon talaga niya. Hindi ko maintindihan sa tao. Nagtitinda ka na nga ng Paris, high blood ka pa. Iyan mo siya. Teka, pakinggan mo natin. Gigil siya, bro Teka, ayusin lang natin ang... May mga napirata na raw siya mga 2 joints. Okay. Harap mo sa akin si Bugoy, hindi makakalatoy yan. Maniwala ka sa akin, hindi makakalatay yan kahit isang beses. Iharap nyo sa akin si Bugoy na koy-koy. Iharap nyo sa akin. Bakit hindi na Paris? Oo nga, no? Sabi mo sa'yo Kung lalaki ka talaga, panindigan mo yung sinabi mo. Hinahamon kita ng debate, Bugoy. Ano pang sinabi ni Bugoy? Okay, itag nyo ngayon dito si Bugoy. Hinahamon kita ng debate. Pag hindi ka nagsalita, maniwala ka Asa kaya parisan niya? Punta kaya natin. Mamaya, dahil natin gusto mo. Gising pa yan, Yung mga stress. pinagsasabi mo sa internet, na Gusto mo, ikaw daanan mismo, natin? alam mong nakakasira ng utak ng kapwa-tao, panindigan mo ngayon yan. Hinahamo kita, Bugoy. Itag nyo ngayon dito si Bugoy na koy-koy. Ano sinabi? Hinahamo kita Yung ng nga debate, yung Bugoy. Paulit-ulit Yan, pa sasabihin niya. Alam mo, this stupidity should stop. Sabi ko siya, may science Hinahamon ko si sa Chai Bugoy. Chester. Hinahamon kita Hindi, sa isang debate. persona niya yan. Patunayan mo ngayon, lahat niyang mga sinasabi mo, yung tungkol dun sa pan-tuition pinong marketing, dapat sa'yo na lang ibigay. Patunayan mo yan, ha? Patunayan mo yan. Tapos patunayan mo yung sinasabi mo na ikakabuti ba ng kapwa-tao yung sinasabi mong let your man cheat in peace.
Sige, patunayan Let mo your yan. man cheat Tapos in peace, patunayan sabi niya. mo rin na walang Oo, sinabi si God Tatlo na huwag kayong- magparami ano ng niya eh, asawa. tatlo yung Patunayan mo babae yan. niya, di ba? Hinahabol kita sa 3 tema. Ngayon, pahabaan tayo ng titi Bugoy. Ngayon tayo Chai chest! pahabaan ng titi Bugoy. Baba. No homo! No homo ka lang! Ngayon tayo Ano yung gagawin magkakaintindihan yan? kung sino sa atin Didikitin? dalawa mas mahaba titi Bugoy. Teka, sino susukat? Taka lang ah. Di ba? Oh. Ngayon pa lang nakita ko na talo na to. Bakit? Malaki si Bugoy eh. Hindi Ano? kasi hindi ka maghahamon ng papa ng titi. Ano mo gusto mong patunayan doon, di ba? Eh, Kung talagang malaki titi mo, hindi mo sasabihin na malaki titi mo. So ito, ako hindi ako Oh. kakonosur. oh. Pero obviously, medyo maliit ang titi ni Chai Chester. Bakit? Mukha, Kasi parang ito lang yun, bro. Kunwari ito lang, si Imay, di ba, ano siya, gun owner Oh. si Imay, di ba? Pwede mamaya bang Sino may damay pa si Imay? Pwede mamaya bang yun na, oy, nag-firing range ako. Para mapagyabang lang na nag-firing range ako na meron akong 3 baril sa bahay. Oh. So, bakit ka maghamon ng palaki ng titi? Ba't hindi lang kayo magsuntukan o mag-boxing, di ba? Nag-aasaran lang yan? Ano ka ba? Hindi seryoso yan, syempre. Hindi, akala mo kasi hindi seryoso. Oh. Seryoso yun si Chai Chester. Nakita ko na yan. Ah, sige. Napanood ko na yan na live. Hindi yan persona, bro. Okay. Schizophrenic. Schizophrenic. Maniwala ka. Minsan nga may sakit siya eh. May Oh. sakit siya, nag-live siya. Tapos kailangan niya ipunin yung pera niya. Kasi nandun siya dun sa bahay, sa barong-barong. Hindi yan. Ang akala ng mga iba, character yan. Parang naniniwala ko i-play mo. Siya talaga yan. Oh. Tuloy natin. Mamalaki mo yung 3 asawa mo, pinagmapalaki ko yung talino kong binigay sa akin at Diyos. Pilipinas, mamili ka ng pakikinggan. Hindi lahat ng pinakikinggan mo tama ang sinasabi at hindi lahat ng tunog tama makakabuti para sa'yo. Si Solomon mismo ang may sabi, may mga daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niyaon. Dating daan yata daw yan eh. Or MCG. KOJC. Hindi, mukhang malabo. Ano yun eh? Tawag yun. Feeling yun mo ba, ito ang Bakit naman KOGs? Pwede naman. sa Kibuloy. dami ng mga religion wannabes ngayon, Oh. tingin mo ba itong si Chai Chester may planong gumawa ng KOJC? KO. Kasi yun yung si Kingdom of Chichester? Kingdom of Chesky. Oo. Okay. Kasi kaya si Bugoy na Koy may school eh, 'di ba? Meron siyang package na ino-offer sa mga kalalakihan na kung gusto mong maging ganito, tuturuan kita ng course. Pero itong si Chai Chester parang leading into religion. Di ko alam di ko sure, pero parang dating daan siya dati. Hindi ko siya. Hindi. Oh, Parang dinebate lang niya yung isang Dating daan. scripture ng dating daan. Okay. Hindi siya dating daan. Baka man, tiwalag. Ano lang siya, nagbabasa lang siya ng scripture. And Sige, leading sige. to pastorship. Tuloy natin. Ay mga daan ng kamatayan. Pag nahawa ka ng AIDS, tangina mo, game over ka. Dahil sa kaulo na ng isang pirasong poke ng ina mong influencer. Pilipinas, mamili ka ng pakikinggan mo. Hindi lahat ng taong nagsasalita sa social media, ikakabuti mo ang nasa isip. Tama. Ang karamihan nagsasalita sa social media, ikasasama mo na nga, ang gusto pa nila makuha yung pera Hindi mo. siya kasama doon. Prove me wrong. Sabi niya. Teka, tingnan natin. Prove me wrong. Tsaka na muna yun. Sige. Yung Next question. sinasabi mo yun. Excuse me, sir. Tanong, sabi to ng Justin Policarp. Paano pag may bibili ng Policarpio. pares, bro? Hindi niya pagbibilhan kasi nagagalit siya. Mukhang walang ano eh. Wala Wala namang bumibili eh. Kuya Chay, pag putang ina mo! Palagyan tayo ng tinte! Di ba? Pag mas malaki titi sa kanya, libre. Libre na. Teka. Patagayan tayo ng Jackal! Jackal ka na, Jackal mo! Patagayan tayo labasan! Bugoy na koy-koy! Parang yan ang tamod. bro. Parang yan tamod sa mukha! Bugoy na koy-koy! No homo! Pero pag dinabasan ako sa mukha mo, okay naman, parang yan ang tamod! Parang medyo nagiging... Silang dalawa. O tayo. Teka. Kung merong pay-per-view nun, papanoorin mo yun? Parang gay porn na yun, bro, pag gano'n. Kasi yung maglalabasan ka eh.
So kailangang arouse ka eh. Kasi matigas, tas mukha nung isa't isa. Kasi mo mukha ni Chai Chester sa mukha ni Bugoy Dukoy Kuya. Saan yung titi nilang dalawa sa magpares mukha nila, di ba? Hindi, tol, ganito, magjajakol ka, pero nakatingin ka sa mukha nung sa mukha, yung cellphone mukha niya. Tapos Diba? kailangan Tapos magjajakol ka, unahan kayo maglabasan. Tapos lalabasan kayo sa mukha, parang cam shot, di ba? Parang, ito na! Bugoy! Eh, yung iPad, nakaganyan. Tapos magjajakol ka dun sa iPad na mukha yung kalaban niya, di ba? Eh, paano pag hindi Tapos may timer. Nakita mo lang kung gano'ng paggalit si Chai Chester. Putang ina, ayoko ng iPad! Pukin na ina! Mukha mo mismo! Mukha mo mismo! Gusto ko sa ulo mong kalbo! Eh si Bigoy ba, ano? Medyo kalmado siya, no? Wait, gawin na yun. Wait, Chai. Tatamunan mo ako sa ulo ko. Ha? Eh, hindi naman ganun yun eh. Hindi naman ganun yun eh. Sabi ni God, hindi naman ganun yun. Ang ulo, para sa ano yan? Para sa babae lang yan, hindi sa lalaki. Chai, hindi ako kinangin mo! Tuloy natin. Yung mo ko nakakainan na to. Baka basta. Kaya ayaw mo kay Bugoy ng Kuy-Kuy kasi hindi mo kayang kumuha rin ng 3 babae. Ayan. Mas pogi ako kaysa kay Bugoy. Mukha naman. Oo, Okay. Mas matalino ako kaysa kay Bugoy. At kung magtitinginan na tayo ng bank account, magkakaintindihan tayo, gago. Ay, medyo. Oo. Mayabang. Yan ano yan? Claim yan. Tingnan natin Oo. kung... kasi madali naman. Pwede ko sabihin, meron na Pero akong- without even knowing talaga who Bugoy the Kuy-Kuy really is, I'm sure parang hindi niya kilala yun personally, di ba? Maybe, malamang nakita na rin yung mga yan. Oo, baka niloloko lang tayo ng mga yan, di ba? Yeah, tayo nga, may mga na-meet na rin tayo, di ba? So, Oo. hindi natin... pero yung madaling magsabi ng may pera ka o wala kang pera, di ba? Eh, kaso kung may pera ka, ba't ka nagtitinda ng pares, di ba? Eh, kasi nga meron siyang trip sa buhay, di ba? Yun ang kanyang content eh. Pero tuloy mo natin. Sige. Kilala kung sino kausap mo. Hindi mo kilala kung sino kausap mo. Pero in everything that I have, I pride myself in my intelligence. Intelligence, okay. Sigurado ako sa Bro, masula. nakaharap. Paano pag nakita ni Libayan to, bro? Paano magkakaharap siya ni Atty. Libayan? Mas okay to? I mean, Okay. di ba kung ganyan yung mentality niya, di ba? Oo. Tapos si Libayan, di ba, parang pride. Alam mo bakit mas okay to? Kasi Okay. nakaka-entertaining siya eh. Di ba? Yung nga, parang silang intelihente, di ba? Parang walang magpapatalo, di ba? Parang, Eh, yung isa panggap na intelihente lang yun. Ito, at least, meron siyang nakakatawa siya. pero yung nga, yung Entertaining siya. angas ba na i-claim mong intelihente ka, di ba? Kaya bang sabihin sa sarili mo parang talino? Ayun, di ba? Ayun nga kasi yung ano. So mismong Libayan nga, Oo. yung parang, Si Libayan kasi, hindi niya sasabihin yun, pero i-imply niya. kaya nga, so parang, I-imply niya na. ako, ito the fact na pag kiniklaim mong matalino ka, or malaki titi mo, hindi ka ganun. Oo. Yun lang yun eh. Kasi parang, ikaw para i-claim mo na sarili mo, ano level mo ng self-awareness? Kahit nga yung level mo ng self-awareness, 100%, never mo sasabihin yun kasi alam mo, bilang tao, prone ka to errors eh. Persona, sabi mo nga, persona. Dun sa tite, wala akong masasabi doon. Pero kung dun sa talino, ano yan, meron ka kasing tawag dito, yung para sa akin kasi yung sasabihin mong matalino ka, Oo. hindi pa, it's not for you to say. Yun! It's for others to say about you. Oo. Yun ang... So may pagka-narcissist Ah. dating. yeah, not exactly. Ako kasi, Socratic method ang pamantayan ko sa buhay. Meaning? So, ang Socratic method, simple lang naman nun. Parang sinasabi, kaya nananalo lagi si Socrates sa mga debate. Kasi, ang sinasabi niya, hindi niya alam. Ang alam niya lang, hindi niya alam ang mga bagay-bagay. 'Di ba? Kasi, Very wise. meron kasing mga tao na, katulad ng sabi, what is love? May sagot siya. Pero totoo ba? Talaga, ganun ba talaga yun? Lalo na yung mga abstract na mga tanong. O lalo na kung hindi pa napapatunayan, 'di ba? O kung mga haka-haka lang, 'di ba? Meron bang Diyos?
'Di ba? Yung iba sigurado na alam ko 'yan, Oh, alam ko 'yan. scriptures. Oo, 'di ba? Oh. Tapos yung iba pero most of the time it serves you well to know that you don't know. 'Di ba na kulang ang pangunawa mo na hindi lahat ng bagay ay kailangang may sagot ka. That there is wisdom in knowing that you don't know everything. That you don't have an answer for every question. Merong wisdom doon, 'di ba? And pretending that you know something that you don't, that is foolishness. Hindi katalinuhan 'yon. Tama. 'Di ba? And doon na natatalo yung yung mga kalaban niya ni Socrates. Kaya lagi siya panalo sa debate. Damn. Pag sinabi niya na, kumbaga, tatanungin ka niya lang ng tatanungin, o paano kung ganito? Halimbawa, hindi pa nila alam yung let's say water cycle, yung ulan. Saan ba nanggagaling ang ulan? Paliwanag ka ng paliwanag. O talaga? Di ba? Kumaga, binabalik niya sa iyo yung katangahan mo, di ba? Sa Oo. kakasalita mo, nakikita niya yung kaalaman mo, tapos kaya kanyang i-rebut din to. Lalo na kung wala kang paraan para patunayan yung claim mo. Tama. So, Di ba? So, eto, pwede natin, katulad nun, sabihin ni Bugoy, mas mahaba titi niya. Hindi. Wala naman siyang, hindi si Chester. si Sa Chester. example, mahaba, Oo, diba? mas mayaman, mas mahaba Oo, tite. diba? Yung pogi kasi, naman, mukha naman mas pogi siya. Diba? Mas matalino. Yan yung mga ganun, yung mga things na bank account, yun yung subjective kasi hindi mo talaga alam eh. Oo. Di ba? Well, hindi siya subjective pag nagkakitaan na. Oo. Diba? Pero ngayon, Pero the way he says it is parang sure na siya. Di ba? kasi nga nagyayabang siya. Yun talaga yung purpose And niya. ako, parang 40 years of existence, pag nagyayabang ka, usually wala ka talagang nagyayabang. So, i-play na natin yung konting clips na ito. Sige. Naghihimot Sa akin si Bugoy, hindi makakalatoy yan. Maniwala ka sa akin, hindi makakalatoy yan kahit isang beses. Parang muna. Iharap nyo sa akin si Bugoy na Ay, hindi. Bugoy. Iharap nyo sa akin. Paano yun daw, Cobra? Napakadaling Hindi ko manloko nakita. ng kapwa-tao diba? Napakadaling manloko Parang ng dali niya kapwa-tao. magkaroon ng high blood. Pero yung repercussion ng actions mo at yung damage na naidulot mo sa kapwa-tao mo, kaya mo pa bang ayusin yan, Bugoy? Kaya mo pang ayusin yan? Actually, magandang tanong yan. Diba? Kasi, yung mga na mislead niya about masculinity. Diba? Katulad nun, na parang ang dating niya, yun, sa pagiging tatlong asawa. Oo. At saka doon sa tawag dito, yung kailangan look at the genders as competitors. Oo. Na kailangan may mas magaling, di ba? Kailangan merong mas importante. Kasi ganun ang framing niya eh. Kaya nga, Di ba? yung Ganun kaya ang mo framing yung niya husband mo mag-cheat, di ba? Kasi Oo. superior yung, parang ganun, ginagawa yung superior yung male. Oo, Yung male di ba? species. Kasi ang framing ng worldview niya is contest yung relationship ng babae at lalaki. Oo. 'Di ba? So mali 'yon. Hindi yes, pwede mong gawin, pwede mong gawing contest pero hindi makakatulong. Kaya tuloy, itong si Sa Chai grand- Chester gustong magpag-contest ng palaki ng tite. Tuloy natin. Tuloy natin. Ina yan! Sabi naman po Subo. Kumakain na siya. Yes. Sabi niya po, bakit ayaw mo kay Bugoy? Mayaman naman siya. Malaki ata titi niya kaya tayo. Kita mo, sinimulan mo yan eh. Sinimulan mo yan eh. Yan, wala na. It's out. Well, mga ano na yan eh. Hindi, pero sinimulan mo yung ganyang Kaya ano nga, eh. di ba? Punta Pandora's box yan, Chai Chester eh. Tingnan natin. Alam mo, wala sa laki ng titi yan. Tignan mo naman yung tsura ng mga Oh, alam mo ba paano kaya natalo, di ba? Sabi ko sa'yo, Jay. Sabi ko sa'yo, di ba? Di ba? Kita mo, binuksan mo yung Pandora's box. Tumiklop naman siya. Kasi wala sa laki ng titi yan. Kasi dati, kanina sabi Kanina, niya, mas malaki ng titi niya, sigurado siya eh. Tapos ngayon, Diba? wala sa laki ng titi yan. Sige, anong explanation niya ngayon? Sige, kung talino ka talaga. Game. Baka pag nakita mo yung tsura ng kasintahan ko, malulap. So, paganda pa yan ng chick. Oo. You're barking at the wrong tree. Hindi yaman
Ang haba ng titik. Tanang, pause mo yan. Hindi yaman, pero sabi niya kanina, malaki titi niya, tapos mas mayaman siya kay Bugoy Dukoy. Bugoy Dukoy. Tapos ngayon, kinocontradict na niya yung sarili niya, di ba? Oo nga. Well, Hayop kayo sa Chichester! Kung may shotgun lang ako, sinotgun na kita eh! teka. Kaya nga yun ang sinasabi ko na yung mga ganyang yung mga pinapanood, yung mga ganyan na pinapanood ng mga tao natin. Natin, yan. Diba? Mga ulul eh. Kasi, paano ko ba sasabihin to? In many ways, parehas lang sila ni Bugoy kasi. Kaya. 'Di ba? Parehas din sila na meron silang idea pero hindi kumpleto yung pagkakaunawa nila dun sa idea. Yung pagdating sa business, let's say, yung mga advice nila, madami naman silang sinasabing tama eh. Oo. Kung And I'm sure paldo sila. invest, 'di ba? Pag Marketing. Ito, galing lang marketing. oh, 'di ba? So pagdating sa relationship, doon yung kasi ganito the comics man method. Yan, Tikim. Tikim. Kasi teka, puntahan natin yung comics man method. Yan. Proseso tong method eh. Paraan, proseso. Ang Paraan. Mas ito yung comics man method na paraan Para mahimay. para kasi ano yan teka, i-play natin. Sige. Comics Man method, how to be your own influencer. 'Di ba? Kasi ano yan ang madami sa atin na yan, napapanood mo yung sina Chichester, sina Bugoy na Koy, sina Tito Mars, yan, sina Libayan, sina Melo, Rappy! Nico David. Oo, sina Nico. Lahat ng napapanood mo, pwedeng maka-impluwensya talaga sa iyo yan. Kahit sina Jordan Peterson, hindi naman masamang makakuha ka ng ideas sa iba. Hindi ko sinasabing masama 'yon, 'di ba? Kasi lahat naman ng ideas ko naipasa rin lang sa akin. Kumbaga, hindi mo na-realize probably ng mga tao na siguro baka mga 95%, baka nga 99% ng alam mo, hindi mo naisip ng sarili mo eh. 'Di ba? Original na 100% original idea mo 'yon. 'Di ba? Unless siguro kahit nga yung mga writers, meron ka pa rin inspiration eh. 'Di ba? Na doon sa mga ginawa mo, doon sa mga drawing mo, minsan may ginaya ka. So hindi mo talaga kumbaga maliit na porsyento lang yung talagang ikaw yung unang nagsabi. Diba? Konti lang yung mga katulad ni Newton. 'Di ba? Yung theory, Isaac Newton, 'di ba? Sir Isaac Newton. At saka si Galileo na figure out nila yung mundo. Galileo. 'Di ba? Most people yung iba nga namatay na walang na-figure out na original, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin nun wala ka ng kwenta, 'di ba? Pero yung mga natututunan mo sa iba, pwede mong i-analyze 'yan using the same knowledge na natutunan mo. Sige. So itong Comics Man method, parang systematic na paraan ng pag-iisip para makuha mo yung kaisipan ni Chichester at ihango to sa iyong sariling kaisipan. Tama ba yan, Je? Ay, hindi. Kasi yung katulad ni na Chichester, yun yung mga influencer na tinatawag nga. 'Di ba? And kung aasa ka lang doon sa sasabihin ng mga influencer, then wala kang sariling utak. Yung nga, naisip ko dito sa Comics Man method, may panakinggan kang Chichester. Ngayon, using the Tikim method, mangyayari niyan, yung sarili mong pananaw, kung ikaw man si Chris, may apply mo doon sa pananaw neto at hindi ka magiging bias doon sa pananaw lang niya, malalabas mo kung sino ka talaga doon at makipili mo yung parang take it with a grain of salt. Pwede mo siyang himayin, pwede mong ikumpara yung mga alam mo doon sa mga bagong information. Sige, excited na ako dyan. Okay. Paano gawin yan, Jen? So, Paano gawin yan? Eto, kasi
kasi lahat ng tao, meron ka ng sariling pananaw mo eh. Meron ka ng alam. Meron ka ng mga values na established. Oo. Meron ka ng batayan kung anong mabuti at masama. Gusto mo, ayaw mo. Oo, di ba? Mga preferences mo. Oo. Di ba? Magkakaiba na tayo. So, let's say, mahilig ka sa ice cream. Di ba? Ako, hindi ako mahilig sa ice cream. Oo. Kunyari. O kaya, flavor ng ice cream. Ube. Ayaw mo ng ube. Tama. Di ba? Hindi naman mali yun eh. Oo. Pero pwede mong Pero para sa'yo, ayoko nun eh. Ayoko Oo, nun. di ba? Oo, tama. Okay. So, itong Comics Man method, usually, yung mga... Teka, play natin. Yan. Level 1. May iba't iba, hanggang 8 na level yan. So, basahin ko, Jay, Oh, Receiving of information. So, kanina may video tayong pinanood. Yun yung information Oo. na tanggap natin. Oo. Speculations. Ini-speculate natin kung ano bang motibo ng informasyon na yon. Surface level analysis. Di ba? Ito yung quick judgment Oo. natin, di ba? So, shallow think, uphold object. May plus yan eh. Medyo advanced, pero shallow think pa rin yun. So, shallow think plus uphold objectivity, assume no malice, avoid immediate judgment. Simple Oo, naman. iba kasi yung... kasi meron kang speculation agad eh. Oo. Hindi ba iiwasan eh? Tama. 'Di ba? Pero May- teka, speculation lang 'yon. Mahilig ako dyan. Oh, 'di ba? Teka, kumbaga aawatin mo muna yung Oh, sarili teka, mo. teka. 'Di ba? Teka, parang nag-speculate ako, Oo. pero alam ko na speculation lang 'yon. Tama, parang hindi mo Diba? pa sabihin, oy, kahit si Chichester, putang ina, legit. Oo, 'di ba? Tapos ito, yung sa information, madami, yung, 'di ba sabi ko kanina, shallow think, most of surface level lang kasi yung na panood ni na kung sina Jordan Peterson man o kung sino man ang napanood ni na Bugoy, surface level lang naintindihan nila. Sabi ka, sa dapat pala yung mga lalaki pinoprotektahan ang mga babae. Okay. So yun na Yun na yun. Bakit kailangan protektahan ng babae, ng lalaki ang babae? Parang- Hindi na sila umabot doon. Bro, example na lang, may Oo. nakikita akong clip sa UFC na ninakaut niya kagad yung kalaban. Na hindi ko man lang naisip noong mga unang beses, nanatalo na pala siya. So, alam mo yun, Oo. andun kagad ako sa part na ganun, na patapos na, hindi ko naisip kung paano siya nag-lead into that. Oo. Okay, so tuloy natin. Yan yung shallow think. Tapos ang Level 2. level 2, selfish think. Diba? Pagkasarili. Well, hindi naman sa makasarili, pero yung let's say nakakita ka ng aso, 'di ba? So, teka, baka kakagatin ba ako ng aso na to o hindi? Anong klaseng aso ba to? Teka, ginagawa ko. Sakin ang aso to. Pwisit na aso to. Oh, yan. Ulit. Sundan mo ako. Yeah. Hindi, tumaas ka ng konti. So anong klaseng aso to? Sige, Je. Tuloy Yan, mo na. yan. Anong klaseng aso Okay. to? Hindi, let's say, let's say, bigyan kita ng information. Meron kang aso. Oh. 'Di ba? So, nakita mo yung aso, let's say, golden retriever. Ang laki nito eh. Oo. Pero alam mo na golden retriever, parang hindi masyadong mabait yun eh. O kaya, yellow retriever. Labrador. O Labrador, 'di ba? Red Dog. Pero kung let's say, Rottweiler yan, Ay, puta. 'di ba? So, Lalapahin ka ng Di ba? Rottweiler. Iba yung magiging decision mo, 'di ba? Oo. Kasi ano 'yan eh. O kaya let's say meron kang narinig na chismis. Teka, ako ba yung pinagchichismisan? Oo. O, 'di ba? Kung iba yung pinagchichismisan, di wala kang So medyo danger, meron wala kang ano. self-awareness kung ano ba yung Kung- konsepto mo. Hindi, kung paano makaka-apekto sa yung information. Okay. 'Di ba? So Kung let's say, kung pinakinggan ko sa Chichester, puta, natitrigger ako dito kasi gusto ko si Bugoy na kuy-kuy eh. o pwedeng ganon. O kaya hindi naman kailangang laging mag-apply yan. Gusto ko ng pares, Oo. tas Pero nagpo yung let's mga say, tindero ng pares. Hindi naman kailangan mag-apply lagi na minsan may tawag dito. Mamaya ko i-explain. Sige. Mamaya ko i-explain. So, yun. Personal involvement. How much does it affect you? Let's say, naiinis ka, pwede nga rin yun, di ba? O kaya, tinamaan ka.
dun sa kausap kanina ni Bugoy, dun sa dalawang babae, dun sa mga babae. Ako kay Chichester, kaya it affects me because tropa natin yung kaibigan niya, si Attorney Randolph! Yung abogado ni Rendon, di ba? Na-meet ko dun sa kanyang episode Random, di ba? Yan, di pala. Hindi! Ayoko na pangalan yung opinion, Okay. pero yun, kasi attorney yun ni Rendon, tapos di ba nagkakita kami, tapos sabi ko may podcast ako, sa usawan podcast, kasama ka, at di ba gumawa tayo ng group chat, si attorney may kasalanan kung bakit nakilala natin ito si Chichester at naapektuhan ako pag sumisigaw siya. Anyway, yung mga ginawa ni Chichester, hindi ako apektado doon. Pero kung ikaw si Bugoy, apektado ka doon. Kasi ikaw yung pinag-uusapan niya eh. Di ba? Pero ito yung para sa point of view ng typical na audience, hindi yung influencer. Ikaw nanonood ka. Usually naman kasi, wala kang halimbawa, may dumaan na jeep. Ano ngayon? Di ba? Ang jeep, di ba? So, pero kung yung dumaan na jeep, papunta sa'yo, may pake ka. Kasi masasagasaan ka eh. Di ba? So, yun Kasi yun. kung invested ka kay Chichester, let's say ikaw, naapektuhan ka na sa kanya, pwede mong i-apply sa ito itong level 2 eh. Oo. May opportunity ba sa gayet niya kay Bugoy na Koy? Ano bang opportunity niya? Ito, tapos meron yung Selfish Think Plus. So, mas advanced. Meron kang personal responsibility. Tapos, you can identify an opportunity. Diba? So, nakita mo, nakapulot ka ng, merong, let's say, mayaman. O kaya, merong teacher, di ba? O kaya, merong idol na art teacher. Tapos may hindi ka mag-drawing. Tapos pwede mo siyang tanungin, di ba? Oy, di ba parang okay, masaya ako kasi nakita ko yung idol ko. Pero pwede kang makaano ng opportunity na, oy, baka pwede mo akong turuan. O si Chichester, walang payo yung kanyang paresan. Bigyan ko kayo ng payo si Chichester. Wag na si Chichester. Okay, kasi gusto ko i-apply lagi itong level 1, level 2. Doon sa influencer na pinapanood mo, kung ikaw yung mismo audience niya. Kung paano mo i-apply. Sa akin kasi, since napapanood ko lang siya, okay lang. Kasi gusto ko, kunwari, masa yung target natin itong tikim. Gusto ko, kunwari, nakahook ka na kay Bugoy o kay Chichester o kay Jormel Labador, ma-apply mo itong mga level na to kasi hook in ka na sa kanila eh. Kunwari, halos lahat ng... Para maging self, ka. Sa typical na Pinoy bro, sa gym setting ko, halos lahat ng Pinoy nakatutok sa isang influencer. Lalo na yung sikat ngayon, si Molopiton. Lahat sila nilamon yung clips nila, reels nila, parang chichirya. Mindless eating, tas tumatawa lang sila pero may dopamine hit. So kaya ko ina-apply lagi itong pag may mga level ka dito sa kay Chichester o sino man influencer dyan. Kasi yung nakakausap ko, yung manonood. Okay. Ito yung next level. Ito, mindful think. Yan, deep word yan, mindful think. Level 3. Hindi ito yung Socratic method. Di ba na parang hindi mo assume na alam mo lahat yung tungkol doon. Di ba parang okay, may aso. Di ba? So ano yung, alam ko ba, yung Rottweiler ba na yun ba trained pa yun, no? Kasi di mo malaki ba talaga titi ni Chichester o di mo dito kay Chichester, isa pa yun. O kaya bang patunayan ni Chichester na mas mayaman siya kay Bugoy? O kaya mas matalino siya. Paano niya i-quantify yun? Kasi the way niya sabihin, parang kayang-kaya niya manalo sa debate with Bugoy. Pero sa ano ko kasi, ako kasi, viewer lang ako eh. So hindi ako masyadong kay Chichester. Pero let's say na fan ako ni Bugoy. Oo. So medyo ako, tinitira yung idol ko eh. Ano kaya ang gawin? So yun ang gawin nating Sige, kuha tayo yung kay Bugoy na side. Tapos ikaw fan ka ni Chichester. Sige. Okay, again. Gusto balik ta rin. Hindi, ako. Sige. So Hindi ngayon. ako sabay na tite. So ngayon, fan ka ni so ikaw natutuwa ka kanina kasi titira si Bugoy, panalo yung di ba? Manok ko. Ako naman, naiinis ako sa iyo. Naiinis ako kay Chichester, di ba? Kasi titira idol ko eh. So, pero
Matahirap dito talaga. Kasi para sa akin, maliit na bagay lang to eh. Parang hindi din ni Chichester maliit na bagay. pero dito sa level na to, mag-aano ka lang, parang medyo magdadahan-dahan ka, maghihinay-hinay ka. So, basically, kung napipikon na ako, teka, ano lang to eh, video lang to eh. Tama. 'Di ba? So, bakit ba ako nagpapakapikon? Bakit? Kasi gusto ko nang mag-comment eh. Gusto ko nang murahin si Chichester eh. Oo. 'Di ba? Pero teka, parang kailangan ko ba talagang Baka gawin? mamaya act lang to ni Chichester, Oo, di ba? So, medyo malay mo, magkakuntsaba pala sila, di ba? Oo. Tingnan Ako mo pa lang- yung nagmukhang tanga. Kaya nga, Diba? I will look how it plays out. I will wait Oo, until... di ba? So, titignan mo muna. Oo. So, Kasi ano, isasabi mo dyan, no, gathering thoughts, managing emotions, identifying and understanding people and situations involved, assessing immediate dangers. So, Okay. Mindful think plus personal responsibility pa rin. Ayan. Identify an opportunity. Ay, nagkamali yata. Naku, Hindi ko nagkamali yata, ka. hindi ko yata na-update. Yan. Parehas yun. kaya kami kano dito. Okay. Hindi ko alam Ano kung ba yan, Jack? Free pa natin. teka, ito natin. Yan. Ito, ito. Yan, level 4 na four. tayo. Critical thinking. think. Dito, medyo mag-aano ka na ng mga data. Di ba? Kung meron kang data, Naku, pero trabaho to. meron pa rin Socratic method pa rin. Hindi ka pa rin basta-basta magko-conclude na alam mo na, 'di ba? Kailangan muna kasi ang Socratic method, pag alam mo na hindi mo alam ang isang bagay, doon ka magsisimulang matuto. Alam mo ba, Kasi alam mong hindi mo alam eh. alam mo ba, bro, parang ganyan si Joe Rogan eh. Di ba siya sabi niya, I'm dumb, I'm just a Kaya dumb. nga, Di di ba? ba? Pero Exactly. ang dami pala niyang alam, di ba? Oo, 'di ba? Tama. Pero hindi madami siyang alam pero hindi niya sigurado na tama talaga Tama. yun. Ang dami lang niyang information. Oo, 'di ba? So gano'n. So scientific method, yan yung experimentation, hypothesis, tapos yun, Tama. Conclusion. conclusion, ganyan. Tapos Science. establish objectivity. O yeah, totoo bang nasukat nyo na ba ang titi ni Oo. Chichester? Tama. Yan, no, pwede mo. Hindi ka bias. Hindi ka Oo. bias. Wala kang kinikilingan na dahil si O Bugoy. kaya baka naman may picture, i-research mo na lang. Research. Baka may scandal si Bugoy kasama yung tatlong asawa niya, Oo. di ba? At tapos i-challenge mo yung sarili mong idea. Malaki din ba titi mo? Kaya titi mo yung titi mo. Malaki din ba? Maliit. Bago mo questionin yung dalawang titi ni Bugoy sa kanil Chichester, baka mamaya, like and like to, so micropenis ka pa ng hayop ka. Ito, maganda to. Itong critical think class. Pwede kang mag-thought experiment. Ano yan? Ang thought experiment ay yung gagawa ka ng mga scenario sa utak mo. What if? What if, 'di ba? So, medyo mahirap i-connecta kay Chichester at Bugoy ito. What if? Parehas kayo maliit yung titi. Hindi, ayusin muna natin. Okay. Yung thought experiment kasi, yan yung actually mga theories ni ni Einstein. Madami doon thought experiment lang eh. Na parang Relativity, di ba? Oo, mga ganun. Kasi paano mo naman wala ka namang nung panahon na yun, walang yung speed of light, hindi pa nga nila alam kung gaano kabilis. Kaya nga eh. Pero ini-imagine niya lang na parang kung napakabilis nito, 'di ba? Ganito ang mangyayari. Yan yung ba yung relativity yan? Oo, sa yung theory of relativity Oo. at saka kung ano. Si Albert Dahil doon sa mga thought experiment niya na yon, na naisip niya yung tungkol sa mga gravitational waves, Kaya nga. diyan sa mga yung lensing, mga ganyan, yung basically Siya lang gravity. ba mag-isa niyan, bro? O may pool siya of sa other scientists? Well, iniisip niya nung literally iniisip niya based Oo. doon sa mga alam niya. Kasi iniisip niya, let's say yung black holes. Oo. Theory niya lang dati yun ni Einstein na parang okay, so let's say may star. Tapos anong mangyayari nito? Pag namatay yung star. Pag yung magko-collapse yan kasi ang laki na nung star eh. Oo. Una muna, merong regular star. Paano kung lumaki yung star? 'Di ba? Tapos na-observe, putang ina, may malalaking star pala. Pag ang star pala
lumaki ng lumaki, eventually, it will collapse under its own mass, siguro. I don't know what the exact term. So, ano mangyayari pag pumunta siya doon, di ba? So, Ano yung mga possibilities? Mako-compress magiging black hole siya basically. Black hole sun. So, iniisip niya yun, parang ganun ang mangyayari. So, tapos later on, na-prove na may mga black holes nga. Parang So, ginagawa yan. it comes from thought experimenting. Parang ginagawa yan yung sa Sherlock Holmes, bro. Pero ito, exaggerated lang example. Di ba si Sherlock Holmes, bago niya sapakin yung kalaban niya sa movie, Oh. parang fist goes to the throat. Oo. Di ba, ina-analyze siya kung sa pupunta yung mga suntok niya, di ba? Tapos parang i-apply naman niya din in real life yung ano. Tapos minsan mag-miss siya eh. Hindi mo pa na yung Sherlock Holmes. Alam ko, pero Yung eksena medyo hindi masyadong swak yung example. Mm. Siguro parang siguro ang mas simple. Let's say, Panligaw. pwede. Depende kung paano mo, ano ang pagkakakilala mo dun sa babae. Pag ba nilapitan ko to, ito mangyayari. Kasi ganun, mag-a-assume ka lang eh, di ba? Pag sinabi ko bang pwede ba tayo mag-date? Pero dapat, ibabase mo doon sa pagkakilala mo doon sa tao. And Doon sa experience mo rin. Sa experience mo. Oo. At saka doon sa mga, kung paano siya nagre-react. Doon Oo. sa, let's say, pag, let's say, meron siyang pangalan na hindi niya gusto. O kaya may kinikilig siya pag ganito Oo. yung ganito. Di ba? So, nakabase sa... And pag na-figure out mo na lahat ng data na yan, critical think mo kung ano yung pinaka-best option. Tama ba yan? Oo. O kaya makakapag-play out ka ng scenario. Oo. So, Yung less risk. para magkaroon ka ng foresight. Yan. Diba? At saka yung hindsight, kumbaga parang matututo ka rin doon sa ano eh. O predict mo yun. Pwede ka, kaya mo kapag-predict eventually mamaya Oo. abot tayo doon. Kasi yung ano yung hindsight naman. yung hindsight naman, parang yun yung mga Peripheral. dati na parang natuto ka doon Oo. sa mga nakaraan. Oo. 'Di ba? Hindi ka na magkakamali ulit. Kumbaga parang, kasi yung thought experiment mo, let's say manliligaw ka, tapos meron kang nabanggit na, na pangalan na hindi niya gusto, hindi mo nababanggitin yun. Kaya nga. Kasi hindsight yun eh. Hindsight. Diba? Naalala ko, ayaw niya naman. Ayaw niya nito eh, di ba? Tapos ito, ayaw niya ng siloso na laki. Oo. Tapos ngayon, nasa isang predicament ako na mag-selos ako, wag ganun. Oo, Wag ganun. diba? So, meron Oo. kang basehan Tama, sa mga tama. gagawin mo. Okay, level 5. Level 5. Ito, ideological medyo take. okay. Ito medyo. Madami sa ating mga influencers na sikat, nandito lang sa shallow think. Nandito lang sa shallow think. Diyan. Merong iba na umaabot sa critical think. Meron naman. Pero pagdating dito sa ideological, konti na lang talaga. Alam mo, ito, feeling ko si Chai, bilang Chai, na-observe ko siya, siya yung nagpo-fall dyan, parang meron na siyang ganito eh. Oo, meron din namang kasi meron naman tayong ideology lahat. Lahat, Pero oo. minsan hindi to somebody na hindi masyadong knowledgeable, you would think na ideological yung argument ni Chai. ni Bugoy. Bugoy, oh. 'Di ba? Pero bitin kasi parang ideologically ito yung yung mga lalaki kailangan protektahan yung babae, 'di ba? Ideologically totoo naman 'yon. Pero bakit? Naiintindihan mo ba talaga kung bakit? Oo. Bakit niya kailangan protektahan? Pero si Bugoy, basta kailangan. Oh, Basta kailangan. 'di ba? Kailangan 'yon kasi and that makes me important. Oo. More important than you. Oo. 'Di ba? Which is hindi naman yun eh. Kaya, Ideologically hindi ganun. Well, siguro kung yun lang hanggang doon lang yung ideology mo, pwede mo namang i-consider yun. Pero ang babaw ng ideology mo. oo. Diba? Kumbaga, pwede mo pang i-flesh out Kaya. yung ideology And minsan na di yun. mo nga alam ka talaga kung ba't mo ginagawa yung ideology na yun. Oh, Bullshit eh. Kasi pag ganun ng pag ganun ng ang pananaw mo sa buhay, hindi ideology yung yung paniniwala mo about manhood. Ang ideology mo ay is to parrot what you heard.
na sinasabi nila about manhood. Oo. 'Di ba? Hindi talaga yun yung Kaya nga. ano mo, yung hindi mo talaga inisip yun. Kaya nga. Yun, sa ideological clash, ang ideology kasi, ito kailangan kasi medyo magre-research ka na dyan. You need to take the effort to learn, one, what is an ideology? Kasi set of beliefs yung mga ideology eh. 'Di ba? Kasama na dyan yung mga values mo. Kasama na dyan, napaka-complicated niyan. So, you need to learn, you need to watch videos, read, and yung experiences din ng mga tao sa paligid mo, Yun. your parents, be observant. yan. Be observant. Kasi madami kasing sasabihin, diba? Katulad nung sa ibang araw na to, let's say yung debate ngayon tungkol dun sa kailangan ba na ang mga anak ay tawag dito, alagaan ng magulang. Diba? Oo. Parang ganun. Which is, para sa akin, wala akong kilalang magulang na inobligay yung anak ko din. Kailangan gawin mo sa akin. Oo. Diba? Kumbaga, you hear it all the time, pero I don't remember anyone na may nagsalita actually na magulang na Oo. ginawa niya yun. Kaya nga. And usually, anak o isang stranger yung nagsasabi na. Oo, di ba? Isang stranger eh. Di ba? Ewan ko sa inyo, sa mga nanonood, meron ba kayong kilala? Yung talagang narinig mo mismo, ha? Nananikwar, anak, Oo. paglaki mo Oo, na parang, yan. Hindi ka pwede mag-asawa hanggat hindi ka. Saka kahit man, Di ko alam, ha? saka kahit Sabi sabihin yan. mong verbally ni-require, wala naman din silang control sa'yo eh. Kaya nga. Gagawin pa rin yung gusto mo eh. Diba? So, well, I'm for sure meron din gumawa niyan. Oo. Pero I don't think it is as rampant as they say. Kaya nga. At, Diba? at hindi siya requirement kasi you can always say no and pwede kang maging pasawet sutil. Oo, 'di ba? So, 'yun. Okay, next. So, ideological medyo kailangan pag-usap, Observant. bigyan ng Tama. panahon. At saka medyo matagal 'yan. You need patience. Yung mga virtues mo, kailangan mong i-apply dyan. Kasi hindi yan... Kailangan mo nga minsan questionin din yun. Mm-hmm. Diba? Kung at saka kailangan mag-start kung... If you are, let's say, lalo na kung medyo may edad ka na, don't be disheartened. Kumbaga, yung mga... You can always start anytime. Right now is the best time to start. Tama. Kasi, sasabihin mo, ay, masyado ng advanced dyan. Pero kung hindi mo umpisahan, hindi ka mag-a-advance. Paano mo malalaman kung hindi mo subukan? Saka, diba? At saka, hindi ka magpo-progress. Diba? Magiging stagnant ka lang talaga. Saka kailangan yun parang evolve or die. Yun lang yun, Oo. evolve or die. At saka, ano pa bang ibang gagawin mo? Oo. Diba? Sa buhay. Kumbaga, parang pang ano lang naman yan. Kumbaga, pag wala kang ginagawa, you can read about it, watch about it. Well, Okay, sige, next level. So, pwede kang humabol. Okay, so, Level eh. ang level 6 philosophical think, ito, kailangan mo ng knowledge sa philosophy niyan. Isa pa, kailangan mong mag-research. Kailangan makinig ka yan. ng subject ng philosophy, Oo. college. And ang thing about philosophy, hindi naman yan eh. Para yung artist, para sa akin yung being able to philosophize, to think for yourself. Kasi ibig sabihin ng philosophy, parang lover of yung philo, di ba? Parang Ano ba yung philo? yung Sophie is learning eh. Parang ganun eh. Philo Learned. is O parang ganun. So, parang love of learning. love of learning philosophy. Chat ChatGPT ko lang. Okay, sure. So, if you love learning, then, yun yung, tawag dito, yun yung, teka, Nawala ka na. nawala. So, yung philosophy, ibig sabihin nun, pwede kang, kaya mong, kahit sino, pwede kang maging philosopher in your own right.
Hindi mo kailangan ng degree para masabing philosopher ka. The same way na hindi mo kailangan ng fine arts degree para masabing artist ka. Okay, philo is means love, Oh. fondness. Oh, love. Okay. Philosophy, derived from philo and Sophia, wisdom. Ah, yung pala yung Sophia. Oo, wisdom. Ay, nako, Jen. Nako! Nagbalik! Bakit mo ako tinitrigger? Labo, kasi pala ang Sophia. No? Gila mo. Wisdom pala ang Sophia. Ay, nako. Anyway. Anyway. Napaisip ako dun. Eto, so yun ang kahit sino, pwede kang, if you practice thinking, Oo. if you practice, tawag dito, yearning for knowledge, pwede kang maging philosopher. 'Di ba? Kasi matututo ka eh. Oo. And being able to process these thoughts, no matter how complicated or simple are they, that is an act of philosophy. And kumbaga, ang philosopher naman, katulad nung, di ba, sinabi ko na yata dito dati na yung philosopher, pinapasimple lang yung mga alam mo na. Nire-rearticulate lang nila yung mga bagay na alam mo na. Like yung, di ba, mga best bits ng philosophy kay Confucius. Don't do to others what you don't want others do unto you. Hindi naman komplikado yan eh. Kaya nga. 'Di ba? Pero napakalaki ng saklaw noon. Yan yung the golden rule, di ba? Oo, golden rule. So, pinasimple mo pa, kumbaga parang ano ba ang kailangan, paano ba maging mabuti? Oo. 'Di ba? Yun ang tanong doon eh. Paano ba maging mabuti? Kasi ganito, 'di ba? Pwede kang gumawa ng libro eh kung paano maging mabuti. Pero Sinimplify niya, wag mong gawin sa iba ang mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo. ito bang mga katagang ito, yung mga Latin, yung carpe diem, Oo. seize the day. Oo, di ba? Mga kahit yung mga Tagalog, parang daig ng Tapusin mo yan, sinimulan mo yan. daig Sinimulan mo yan, tapusin mo yan. daig ng ang masipag, daig ng masinop ang masipag. Eto, At daig ng mali. O kaya, pag may tiyaga, may nilaga na lang. ay na si Kaka, bubuka ka. Hindi yan! Di ba? Ano yun? Bugtong yun! pa Bugtong yun! Sorry. Bugtong yun, bugtong. Pero gets yun na, yun ang Ayan. philosophical. And, kumbaga, yung mga ginagawa ni na Socrates, ni na Confucius, ng lahat ng mga natin, ng mga philosophers, din na Jose Rizal, Oh. di ba? Aristotle. Yan, nag-iisip lang sila talaga. Iniisip nila. Daig pa. Oo. Parang daig mo pa ang isang malansang isda pag hindi mo minalambayan. Oh. Tapos ito naman, ang kasunod, level 7. Ay, hindi. Tala, correct. Ang hindi magmahal sa wika ay daig pa ang isang malansang isda. Oo, ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa. Basta, sorry Jose Rizal, binuture namin yun. Actually, hindi quote ni Jose Rizal yun. Sino? Iba. Iba? Hindi ina-attribute lang nila kay Jose Rizal. Sino yan? Hindi ko nga alam eh. Kawawa naman yung philosopher na yan. Anyway, ito Creative Think. Yan. creative thing. May ano yan, may course niyan sa college, Creative Thinking. Talaga? Oo. Yung oo nga. Yung creative think, pwede mo yung ilagay after any level. Oo. Pero nilagay ko na sa dulo para kumpleto yung kasi pag umabot ka lang sa philosophical think, then you can create something. Usually mga writers and novelists, Ang problema, pag yung nasa shallow think ka pa lang, diretso ka na agad ng creative think, 'di ba? Di hilaw yung ano mo, yung Creative. yung creative output mo. okay. 'Di ba? Unless ano lang 'yan, halimbawa, the color is yellow, 'di ba? So, yun lang yan. any Yun na level, yun. pwede siya maging after nun, wag lang yung level 1. Well, pwede rin naman pero if you really want to flesh out and create the best idea that you can come up with, then maganda
daanan mo lahat ng Ito level. nga yung sinasabi mo kanina kay Kibuloy na gawin niyang larger than life yung kanyang buhay. Yun ang creative think mo kanya sa last episode natin eh. Hindi, kasi may madaming mga, basta, yung predicament niya, pwede Oo. niyang gawin yun, di ba? Gawin mo to, Kibuloy. Anyway, so, kasi yung mga ano niyan, tawag dito, create art, dance, songs, podcast, kasama na yun, nobela, anything creative, kahit speech, pwede mong gawin yun. Pero lahat ng yan nakuha ng church, no? Yan, yung creative think na yan, yung mga nakalagay dyan. Oo. Lahat yan meron ng church. Oo. Music, drawing, sculptures, di ba? Name it, it's there. Oo. Mga dances. Speeches. Oh, Teka. ano ba? Tapos, ang ano niya, yung meron pang ano yan dati eh. Tinanggal ko na yun sa yung transcendental think naman. Na parang yung kinrelate mo katulad nung don't do to others but you don't want others to do unto you. Thousands of years ago na yun eh. Pero ngayon, binabanggit pa rin natin. Oh. Because it is transcendental. Yan. Di ba? Yung David, the statue of David ni Michelangelo. O kaya yung Spolarium. Ay, Transcendental. sino ba gumawa nun? Si Juan Luna. Yan, nakinanta ni Eli Buendia. Oo, di ba? At saka, ayan, yung mga huling El Bimbo. Yan. Parang these songs, these creations will outlive their creators. Si Tupac. Yan. Hanggang di ba? ngayon, pinag-uusapan pa rin sa Tupac. Oo, di ba? Lalo na dito sa Sound Yan, Podcast. tama. Ano ba Oh, yun? diba? Yun, gets mo yun, magta-transcend. Level 8. Transcend. Level 8, Ilan ba beyond na? the human thing. Hanggang yan na yung huli. Eh, ba't parang meron pang mahaba dito? Magkasalita ka ba dyan? Hindi na tayo abot diyan. Okay. Hindi na tayo abot diyan. Alien na Kasi to ah. kailangan either alien yan o Diyos na yan. Beyond human think, intellectual levels that are beyond human capabilities. Pwede itong maabot, bro. Magcha-chat GPT ka nga lang. Hindi, pero kung ano, AI thing. kasi parang, kaya ko naman dinagdag yan, kasi it would be arrogant that the human capability na pag-iisip lang ang nandun sa universe. Pwede mo nga Diba? itong i-adjust, bro. Kasi naniniwala ako pag naka-DMT ka, Oo. yung mga psychedelics, Pwede. pwede mo ma-achieve yung beyond human think eh. Maybe. Diba? Meron kang realization, sabi nga ni Mike Tyson, diba? Oo. Yung toad, lagi niya sinasabi yung toad shit na yan, kung ba't siya na-humble. Dahil nag-ano siya ng toad, yung, basta, jebs ba lang toad yun sa mushrooms? Ganun. Talaga. Anyway, yun, ang beyond the human think. Pwede ba natin i-play yun? Alin? Gusto ko mag-end doon. Yung toad, yung sa YouTube, maikling clip lang yun eh. Parang feeling ko yun yung beyond human think eh. Talaga. Yung Mike Tyson toad. Mike Tyson. Magsasalita siya dyan eh. Toad. Yan. Teka. Yan. Ay, di Ito? ba? Ay. Ayan na to. Ito to? Teka. Bigyan natin ng sound. So yun yung beyond human experience bro Oo. na na parang nai-induce nung DMT yung yung basta yung Stimulation. oo, parang napupunta ka sa isang universe na akala mo never existed eh. Kasi sabi nga, it felt like dying. So wala ka na. Wala ka ng buhay, di ba? Di mo alam kung makaka-resurrect ka doon. Pwede. So dahil doon,
nagbago siya ng perspective. Kumbaga parang it opens, yung DMT kasi parang tingin ko doon, it opens parang sections ng utak mo na na parang out of limits yan pero parang ino-open niya yun. Parang bawal pumasok na, pero ba't pumasok ka dito? Hindi mo dapat makita to. Oo, di ba? Pero nandito lang, which is fascinating talaga. So yun yung toad, yun siya sabi, yung parang pwede kang umabot doon, yung nga lang magiging extreme. Kasi yung pag-take ng mga ganong psychedelics, pwede kang mamatay dyan actually. Oo, di ba? Pag hindi marunong yung kasabay mo, you can never go back. Ay, minsan nga sabi niya na pag nag-take ka noon, tapos hindi marunong yung kasama mo, mag-iiba ka ng tao pero for the worse. Talaga. O parang pag nag-snap out ka doon, may mga ganyan na positive experience, may mga ganyan na parang downfall na. So pwede ka mag-suicide, di ba? So delikado talaga siya. Yun! Kaya always do it with an expert. Kaya kami sa Sausawan, we're not experts, but we try to be. We pretend to be. We pretend to be. Wala naman kasi kami talagang alam, pero dahil dito, kami ni Jen, nagdi-discuss kami dito, we're finding yung solutions in a way. Well, ano yan, kasama sa proseso din yung yung pag-uusap sa isang bagay. 'Di ba? Kasi minsan mag-uusap tayo, when you say things out loud, parang makikita that what I said was just bullshit. Doon nakamali yun Baka pag na-rematch natin ito, parang putang ina, nga. Diba? Baka ako talaga ang Jutsu, hindi si Chai, tsaka si Bugoy. Actually, ganun naman talaga. Yun, ewan ko, yung Comics Man method, dapat gusto kong gawing libro yun Sige, pwede natin gawin libro. Yun. Para may bibenta tayo dito, no? Oo. Comics Man method. Ipa-copyright natin sa isang... Sino pa naman nang gagaya nun, di ba? Comics Man method. Hindi pala copyright ang ibig sabihin. Parang di ba pag gumawa ka ng manuscript, di ba, for a book, kailangan i-proofread mo yun sa isang editor Oo. Para ipaiklian niya, gawing pulido. Oo. Ayos. Marami akong kilalang ganyan. ChatGPT. ChatGPT na lang natin. Dati nag-work sa Rex Bookstore, may mga kilala tayo dyan. Oo. Anyway, Okay. pero nasa horizon yan, yung Comics Man method. Tikim! Okay. Paano? Yan muna. Saka coloring book, Sige. gagawa kami coloring book. Oh. Oy, pero ito, Chichester. Ayan. Ah, Huwag ka na magalit, bro! abangan natin ang pagkita natin, Chichester. Saka yung palaki ng edits yung dalawa ni Bugoy. Alam mo, alam mo ba yung Gel King? Ano yung Gel King? Yun yung yung unang banda namin, meron ako isang banda na, ang unang pangalan namin, Gelkers, The Gelkers. The Gelkers. Iyan na natin yung Gel King. Parang gambas sa Pampalaki daw ng edits yan. Gel King. Alam mo kung ano yung pampalaki, mamaya pagtas niyan, sasabihin ko. Gel King. So parang supplement ba to? Ito, Gel King. Hindi. Gel King. Ang gagawin mo, parang magjajakol ka. Tapos, pero, ano yan, yung hindi tigas na tigas yung yung edits mo. Tapos? Kumbaga parang balloon, gaganunin mo yung dulo. Para mapersa siya. Hindi ginagawa ko yan. So pag malambot pa yung edits, ito guys Oo. malambot pa yung edits mo, ang gagawin, babatakin mo lang siya. Oo. Hold mo for 10 seconds. So, Tapos masakit, so di ba? batak, di ba? As in batak na batak. Tapos kailangan malambot, hindi siya Oo. matigas. So kasi rubbery siya. Dito, upward, downward, sideways. 10 seconds Ulit. Paano? Upward, Oh. forward, Oh. sideways, downward. Downward. Ganito kasi di ba mushroom head yan? Oo. Kaya ganito yung kamao. Oh. Downward, hold mo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, yan. Kasama pa yung morning routine mo ba yan, Chris? Tapos, pati, combination ng Kyrgyz. Ano Yung ba? pinipigilan mo yung ihi mo. Okay. So, Kyrgyz ako ng mga 20 reps. 1, 2, 3. Hanggang yung ginagawa pa yung Kyrgyz naman, siya pampalaki, pampatagal. Pampatagal. Saka mas Oo. powerful pa, nagkam ko mas powerful. Parang gusto mo ipasok talaga yung buong edits mo sa pek-pek. Well, gawain ko yun. So, Diba? Chay, di ko kailangan sabihin kung ano yung performance, pero alam mo na yun. Oo. Yan. Yun lang. Okay, tama na. Tapos Chay. ito pa, Jel, last na lang. Kung gusto nyo pang patigas, hindi nyo kailangan bumili ng Robust. Pumunta kayo sa LAC, L-Arginine. Take it on an empty stomach, hot water, maligamgam, works. Like Ano? magic. L-Arginine, protein siya
L-arginine supplement. L-arginine? Mapapok- Sa nakakabili yan? Sa mga supplement stores like yung LAC. Ano siya, para siyang Viagra ang effect. Kasi nag-open up siya ng blood vessels. L-arginine. Okay. Take it on an empty stomach, lukewarm water. Yun! Yan, yun na! Yun na yun! Only here! Yun muna! So, someone, Paalam! we are out.